mga ilang araw lang din po mga kababayan, ihaharap na din po kung sa Senado o sa, kung alin ang mauna diyan, ihaharap na din po sa Senado o sa Kongreso itong si Miss Cassandra Leong na napakaraming beses pong nabanggit ang pangalan, no? Bilang representative po ng Lucky South 99 na mariin pong itinatanggi ni Attorney Harry Roque na siya ay may kaugnayan. Ngunit subalit, doon po sa mga hearing ng Kongreso at Senado, talaga pong ang hirap pong paniwalaan Ano? Ang hirap pong paniwalaan na walang kaugnayan itong si Harry Roque, mga bossing. O, di ba? Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung 20 oras, 24 na oras na pagkaka-contempt, pagkakapasok, no, ni Harry Roque doon sa Kongreso, alaws yun. Minanila lang niya yun, mga kababayan. Inismailan lang po yung, nginitian lang po ni Harry Roque yun, mga bossing. Ano po? Alam niya naman kasi na kinabukasan, lalabas din naman siya. Hindi naman mabigat yung pagsisinungaling niya. No? Na kesyo daw po hindi niya kayang umattend o hindi makaka-attend kasi conflict doon sa hearing. Kumbaga, manilang yon. Isang araw lalabas din ako. Kinabukasan lalabas din ako. Ang problemang malala dito ni Attorney Harry Roque, mga bossing, no? Yung pagkakadampot, yung pagkakahuli kay Cassandra Leong. Dahil po, mga kababayan, ako, pagka ito humarap na po sa Senado, malamang sa alamang, maaari at posible na may kalagyan ho si Attorney Harry Roque. No? Hindi niya alam kung chu-chu-chu na siya niyan. Hindi niya alam kung ano mga sasabihin niyan. Sabi ni Parpy Smart, ang mabigat doon, inaanak pa niya yung nagpakulong sa kanya. Totoo ho, no? Siguro yung congressman, nako, nakakapagod naman itong i-hearing si Roque. Panay kasinungalingan naman ang sinasabi. I-contempt ko na nga itong ninong ko. Di ba? Di ho ba, mga kababayan? Ang nakikita ko kasi dito, kung sakali ho, humarap sa Senado, sa Kongreso, malamang ho sa alamang, mga bossing, walang pakialam yun kung malaglag si Roque o hindi. Yung tipo po bang sasabihin ko kung ano talaga yung gusto ko sabihin. Hindi ko iingatan si Roque dito or whatever. Ako ang yun kumbaga, ako yung mas mataas na tao dyan Ganun. Hindi ho kagaya nung si Roque ang boss, nako baka mangiming magsalita yung si Cassandra Leong. Kung baliktado, kung mas mataas si Roque. Pag ganyan ho ang sitwasyon, mga kababayan, kahit ano sasabihin yan. Di ba? Sabi ho, kagaya ni El Pilipinas, sabi niya, like ho tayo. Nako mga bossing, kapag kaho kayo manonood ng mga hearing sa Senado at Kongreso, ayan, dyan po sa El Pilipinas channel. I-like and subscribe nyo po ang channel na yan. Ito pa sinabi ni Roque. Dagdag po dito sa ating topic na ito. Hinamon ni Roque, mga kababayan, ang PAOK. No? Presidential, paano ba to yung PAOK? Presidential Anti-Organized, yung C, hindi ko hindi ko matandaan kung ano yung C. Hinamon ni Attorney Harry Roque na magkaso na lang daw po ang PAOK. Ang PAOK na sa pangunguna po ni Dr. Winston Casio. Biruin nyo. Alam nyo ho, mga kababayan, ilang beses ko na hong narinig yung mga ganyang hamon. Ilang beses ko na hong mga narinig, mga kababayan, no? Na, wag nyo na kami ipatawag dyan sa Senado at sa Kongreso. Ayaw na namin yung ganyan. Kasuhan nyo na lang kami. Narinig na din ho natin yan, mga bossing, kay Kibuloy. Di ho ba? Ano ginawa ni Kibuloy? Ayan, Vancouver Gem Crime Commission. Ano ginawa ho ni Kibuloy, mga kababayan? Di ba, ang lakas-lakas ng loob ni Kibuloy na,
hindi ako pupunta diyan sa Senado ni Risa Hontiveros, sa batas ni Hontiveros. Hindi ako pupunta diyan sa Kongreso. Kasuhan ninyo ako, diyan ko kayo haharapin. No? Diyan ko kayo haharapin sa korte. Presidential Anti-Organized Crime Commission. Narinig na ho natin yan, mga kababayan. Nung kinasuhan ho, at mukha naman talagang makakasuhan in future time, itong si Attorney Harry Roque. Kaya nga mangiyak-ngiyak si Maharlika. Nakita nyo ho? Sino ho nakakita dito nung vlog ni Maharlika? Halos mangiyak-ngiyak na po dahil na-contempt si Harry Roque. Diyos ko, sabi ko, 24 hours lang yan. Mamaya lalabas na din yun. May paiyak-iyak pa. Para ho, magmukhang kawawang-kawawa sa mata ng mamamayang Pilipino. Diba? Pero yun yun, 24 hours lang. Tapos may paiyak-iyak pa. Di ba? So mukhang in future time naman ho, mga kababayan, ay makakasuhan naman din ito si Harry Roque. No? Ay nako. Nakakaawa. Kaya lang, mga bossing, nasabi ko ba yung nakakaawa? Pasensya na po kayo, wag nyo kong awayin. Kaya lang ho, mga bossing, paano pag tinuloy yan at natuloy na po yung pagkakaso sa kanya? PAOK na din po ang nagsabi niyan. May nakikita na butas para kasuhan itong si Attorney Harry Roque. Paano pag tinuloy, natuloy, meron ng kaso? Ano ang gagawing solusyon na naman? Tago. Tatago na naman. Tapos sasabihin, ay nako, itong gobyerno ni Marcos Jr. Pinipigilan na magsalita yung mga kritiko niya. Ganun na naman ho ang gagawin, ano? Yung mga ganyan, style na ho nila yan eh. No? Kasuhan nyo na lang kami sa korte. Ganito, bla bla bla. Pag kinasuha, wala na, taguan na. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Masarap maglaro ng, ano ba kasunod nun? Di ba? Anyway, Attorney Harry Roque, di nakalabas na nga ho. Mga kababayan, nakalabas na ho, di ba? Pagkatapos nung 24 oras na pagkakakulong doon sa Kongreso, na pinagmukha nila Maharlika, kawawang kawawa naman. Sobrang kawawa naman. Naiiyak ako kay Roque kasi nakulong. Sabi ko, wag nang bumalik ng Pilipinas. Ganito, ganyan. Paglabas na paglabas, ay! Gobyerno. Nako, dinala ang kabakyaan. Di ko sinabing kabaklaan ha.